Bigla tayo nabulaga mga busing kung kailan kong in-stop yung ano ko record. Yung pala ito nasa entrada ng Candelaria Bypass Road. So ito na yung mga busing. Iwasan natin ang bayan ng Candelaria. Nasa unahan, pag diniretso mo yan, bayan ng Candelaria. So dito tayo sa kanan para maiwasan natin ang bayan ng Candelaria, Quezon. Dito tayo, pa kanan tayo dito. Tigil muna tayo para titingnan natin yung exit nya, saan siya umexit. Madaanan ang Rosario San Juan Candelaria Road. Madaanan yun doon, malayo pa. Tapos unti-unti sa kakabig pakaliwa. Kakabig sa pakaliwa hanggang marating ulit natin itong Maharlika Highway. So let's go. Yun din ang exit nya. Itong kalsada to, Maharlika Highway yan. So i-try natin timean kung ilang minutes. So ang oras ngayon ay 1:44 PM. Kung ilang minuto natin takbuhin ang Candelaria Bypass Road. Let's go. 1:44 PM Monday, October 2024, 2025. Latest na impormasyon. Pasensya na kayo sa aking boses. Ganito ang boses ko talaga magsalita. Matigas magtagalog kasi ako'y Bisayang dako. Kung magbisaya ako, hindi naman maintindihan ng Tagalog. So di bali na ganito tayo magsalita. Ganito ang boses ko talaga. Wala na tayong magagawa eh. At least hindi tayo kumanta. Mas masama pag kumanta na tayo. Saksakan ng sintonado, saksakan ng tigas ng salita, tapos ikanta mo pa. Nako, babagyo ng minuto, segundo. Yari tayo nyan. So di ba ganda ng Candelaria Bypass Road. Shout out po sa mga taga Candelaria, Quezon Province. Napakaganda po ng inyong lugar. Huhu. Candelaria Bypass Road, let's go. Malawak na kalsada, may konting sira, may konting lubak, inaspalto. So mag-ingat lang tayo dito mga bossing, kasi meron mga tricy magaling sa mga sakahan. Bigla silang nalabas sa sakahan. So itong Candelaria pala ay itong sa right side ay maraming humay. Sa amin sa Bisaya, humay ang tawag. Sa Tagalog, palay. Maraming humayan, maraming palayan. No parking anytime. So welcome to Candelaria Bypass Road. Familiar sa akin, dumaan ako dito. Nag-rides ako dito eh. Pumunta ako dun sa tabing dagat ng Candelaria. Dun sa isa kong channel, na monetize channel. Nag-iisip ako paano kung bahayin yung luma kong channel. Pinaano pa naman ako ni YouTube. Ipapasa ko ng panibagong form ng tax information. Na-expire pala yun. 4 years na ng aking YouTube channel. Na-expire yung kanyang tax form. Mag-expire ngayong December 31. So meron pa naman ako ilang linggo para i-settle ko. Mag-fill up ako ng panibagong form. Hindi ko alam kung kasi nakalagay expire eh. Hindi naman demonetize yung ganyan. Siguro bagong patakaran ni YouTube na i-expire pagka umabot ng 4 years. Ganun pala yun. First time ko na encounter. Sabagay, wala pa naman akong YouTube na umabot ng 10 years eh. 4 years pa lang. So sa mga mayroon mga YouTube channel, i-check ninyo yung inyong payment. Kasi doon yan lilitaw yung payment na mag-update kayo ng tax information. Kasi hindi yun papasok yung sahod ninyo kapag hindi nyo na-update. Sa isa kong YouTube ay yung sahod ko doon hindi pa umabot ng $100. Nasa $80 pa lang siya. Pero matagal ko nang iniwanan kasi tumutuloy-tuloy naman yung kita niya, kaso sintabos. Sige, una na muna kayo.
para ma-concentrate ako mag-vlog. So dito pa rin tayo mga bossing sa may Candelaria Bypass Road. Sanang ating camera nag-record siya, hindi namuti. Kapag namuti ito, problema, pangit ang kuha. Nahuli ko na yung kiliti ng camera ko eh. Ito pala yun, yung tulay na to dinadaanan ko. Familiar sa akin kasi nadaan ako dito eh. Kasi dati makitid to eh, one way laging sinasarado kasi inayos to dati. Ano pala, Candelaria pala ito banda, Candelaria Bypass Road. Kasi nadaan na ako dito eh. Meron ditong resort, punta ng dagat dun, dagat na dun banda eh. Pero malayo-layo pa doon dagat. Yung dagat dyan ay ano, hindi siya ano, kumbaga not recommendable para sa akin kasi nakita ko na dagat dyan. Hindi lang natin sasabihin kung ano, kasi pangit naman eh, baka sabihin sinisiraan natin. Basta no comment na lang sa dagat dito may Candelaria. So dito meron ulit ditong ano, titigil tayo, meron paliko kung saan naman ito, titigil tayo dito kasi meron ulit dito bypass road. Saan pumunta yan? Sana blue, yung blue ako yun, so hanapin natin. So dito Candelaria Bypass Road. So dito tayo sa intersection ng malaking kalsada. Ito pala yun, yung San Juan. Yung kanina sabi ko na madaanan yung intersection ng San Juan. Pag pupuntang ano pala to, papuntang Laia. Kapag kumanan kayo dyan, pabalik kayo ng San Juan, papuntang Laia. Tama. Familiar sa akin kasi dumaan ako dito eh. Galing ako ng San Juan eh, galing kong Laia. At nilibot ko dito, ako umiksit pabalik dito. So let's go tayo. Tayo ay didiretso kasi tayo ay i-exit ng bayan ng Candelaria, Quezon Province. So ang laki-laking truck, ang laki-laking truck doon siguro punta nito. Ang laking truck, wing van. So let's go mga boss. Sobrang tuwa ko ngayon, sobrang saya. Masaya na magmotor, masaya pa kapag na-discover mo yung kalsadang alternatibong daanan. Mga bossing, mga madam, mga sir, dito na kayo dumaan. Iwasan nyo ng mga traffic dyan na makaamot ulo kayo sa traffic. Sa mga bayan na yan, dinaanan ko na yun. Hindi kayo magsisisi kung mayroong video ako mag-trending dito. Hindi kayo magsisisi dahil napakalaha. Nabubulol na naman. Ay, alanganin mag-take over. Napakahalaga ng video ng aking ginawa ngayon. Pwede na mag-take over. So mabuti na lang walang ulan dito. Napakaganda ng rides ko ngayon, walang init. Tapos wala naman masyadong ulan. May mga lugar lang kanina umuulan, doon sa may San Pablo Bypass Road. At tumigil ako ng lagpas 30 minutes doon sa ilalim ng tulay. Kumain ako ng baon ko. Buti na lang nagbaon ako. Yan ang rides na matipid. Matipid na rides. Nagdala ng baon para wala ng gasto. Tapos gasolina ko na to ay aabot pa siguro to hanggang pagbalik. 3 bar ang nabawas, siguro 4 bar. 3 bar siguro yan. Mukhang 3 bar ang nabawas. So hindi natin i-cut ang video mga bossing. So hindi ko tuloy natandaan ilang minutes kanina. Parang 1:44 siguro yung kanina. So 10 minute na, 9 minutes na. Kung 1:44
yung kanina, ibig sabihin 9 minutes na tinakbo ko. So dito pa rin ako sa kahabaan ng Candelaria Bypass Road. So dito nadaanan pala ng Candelaria Bypass Road ang release ng train ng PNR puntang Bicol. So ito, nakadaan ako dito Candelaria Bypass Road kasi umuwi ako sa probinsya ng 3 beses na ako umuwi sa probinsya namin sa Davao Occidental, at doon ko na i-vlog yun sa isa kong channel, yung monetized channel. Gumawa ko ng bago kasi doon narambol ko kasi dapat trabaho ang vlog ko doon. Ngayon ang gagawin ko kapag umuwi ako sa probinsya, mag-upload ako doon ng short lang, maiksi lang, yung saglit lang, dumating ka na, saglit lang, nakabalik ka na, tapos balik ka doon sa content ko ng trabaho para hindi lang magulo. Ngayon dito talaga mahabang video ng puro pagmumotor, nagmumoto camping, ganyan, uwi probinsya. Pero ano dito, merong siguro anomalya dyan. Yan o, kahaba-haba. Ano kaya yan? Baka yun yung trending na ano. So yan, dito na tayo, umexit na tayo sa dulo ng bypass road. Good luck Maria at Sisa Manalo. Isolong ang bandera ng Pilipinas sa entablado. Miss Universe Thailand 74. Wow, Thailand. Kung Maria Cristina Inday Tina Talavera Lopez. So update mga boss, saan ka na mga Pablo? O diba, ang layo na ng bayan ng Candelaria, nalampasan na natin. 10 minuto lang. Ngayon kung dumaan ka sa bayan ng Candelaria kanina, baka 1 oras ka doon, 30 minutes. So ang next ngayon mga boss ay Sariaya, bayan naman ng Sariaya mga boss. So i-zoom in natin sa Google Map yung bayan ng Sariaya. Paano iwasan ang bayan ng Sariaya, Quezon Province? So base dito sa aking Google Map, tanggalin ko ang gloves ko, mahirap mag zoom in ng mapa pag naka gloves. Iba pa rin yung kamay mano-mano. Dito na tayo sa exit ng ano, i-hazard ko pala kasi nakahinto ako eh. Hanapin ko yung bypass road. Saglit lang mga busing kung nanood kayo sa video ko. Sariaya Alternative Route, kung nakita ko, so dyan sa bandang kanan, iiwasan ang bayan ng Sariaya. Ito yung sinasabi ko, Sariaya Bypass Road. Ito nga, Sariaya Bypass Road. So ito, dito tayo mag-pin muna para hindi tayo lumagpas sa may Mimias Canteen. Ipin natin para pagka nandoon na yung mga pamamaya ay kunting kimbot na lang para hindi tayo lumalagpas eh. Yan, New Sariaya Municipal Hall. So pagdating mo pala sa Sariaya Municipal Hall, kakanan ka na. Pero dalawang intersection dyan eh. Pag doon sa unang-una, doon ka sa pangalawa. So let's go mga boss. Ang oras ngayon ay 1:57 PM. So ang video ating i-cut, ating muna i-stop tapos i-record natin panibago kasi baka magloko yung camera, hindi mag-save. So para siguradong mag-save, ating munang stop tapos panibagong record. Stop recording. So shout out sa mga nanonood sa ating vlog. Sana subaybayan ninyo ang aking vlog. Itong mahalagang ruta na ating tinutuntun. Paano iwasan ang traffic sa bayan ng Sariaya, Quezon Province. So para maiwasan, dadaan tayo sa bypass road. So let's go tayo. Ang oras
1:58 ng hapon, araw ng Lunes, November 24, 2025. So ito, balik tayo sa Maharlika Highway. Maharlika Highway to mga bossing, galing sa bayan ng Candelaria. So ang sunod na bayan mga bossing ay bayan naman ng Sariaya, Quezon Province pa rin. So ito mga binubuno ng mga motorista ang bayan. Basta 6 na bayan mula San Pablo, Laguna kanina. 6 na bayan hanggang Pagbilao, Quezon. So ang recording time ng aking camera 19 minutes na lang. Siguro hindi ko na i-cut. Tapos pagdating mamaya doon 13 minutes lang naman. Diyan sa mapa 13 minutes ang tagal niya para marating ang entrada ng Sariaya Bypass Road, para iwasan natin ang bayan ng Sariaya. So alam ko na, now I know, alam ko na ngayon alam ko na paano iwasan ang bayan ng mga bayan sa Quezon Province. Paano iwasan para hindi ka magkandaipit sa traffic. So diba, wala pang 15 minutes kanina, parang 9 to 10 minutes lang kanina, ibong haba ng Candelaria Bypass Road at ating narating na, nalagpasan natin ng bayan. So sa sunod mga vlog ko pupunta dito, mag-compare naman ako, babalik ako kung ilang minuto ang tatakbuhin na kung daanan natin yung bayan, para merong reference. Anong pinagkaiba, dadaan ka sa bypass road, ilang minuto, kung dadaan ka naman sa bayan, ilang minuto. So sa 6 na bayan, sa sunod pagbalik ko, dadaan ako sa bayan. Ngayon kung ilang minuto yung ating tatakbuhin sa kada bawat bayan, gano'ng katagal, hindi natin i-cut ang video kasi nataiman ko na. Yung iba kanina na ano, hindi ko nataiman na pahinto-hinto kasi ako eh. So sa unahan taiman ko ulit kung ilang minuto takbuhin ang kahabaan ng Sariaya Bypass Road. So ang ating camera, sana magandang kuha niya, huwag na muti. Kakalikutin ko pa calibration nito paano maalis yan na mumuti. Pag ganyan kasi puti yung langit, puti na rin ang kuha niya kahit dito sa semento. Sana hindi nagkaganon. Ewan ko bakit ganon, nag-uto puti siya. Kaya ang ginagawa ko minsan, nire-reset ko. Pag napansin ko ganun, nire-reset ko para babalik siya sa normal. Problema, pagka-reset mo, pagka ilang ano na naman, yan, namuti na naman siya. So palagay ko sa calibration yun. Meron ka i-calibrate para di mabago ang kanyang kulay. Yung normal pa rin ang kulay niya. Dati-rati naman ganito, kahit nagbibiyahe ako ng ganyan, maputi ang langit, hindi naman namumuti. Ito, bago ko lang na-discover, nagkaganon ang camera ko. Tuloy record ko doon sa may tambay ni Consi, yung sobrang maulap, yung pauwi na ako. Ang pangit tuloy ng kuha, namuti yung camera. Paano, kung gaano kaputi yung ano, yung fog, yung ulap, ganoon na rin kaputi yung camera ko. Pasaway. Sanggala, warak sasakyan. So 8 minuto na lang, approaching tayo sa may Sariaya Bypass Road. Hindi na natin kinat kasi ubusin na lang natin itong natitirang recording time ng ating memory card, 19 minutes. So 19 minutes, abot pa siguro hanggang doon sa may
kagandahan pag nakaiwas ka sa mga bayan-bayan, ganito kaganda, walang traffic. Yung gasolina mo hindi sayang, matitipid yung gasolina mo. Kasi pagka na traffic ka, kumaandar ang sasakyan mo nang naipit ka ng 2 oras sa traffic, 1 oras o 30 minutes. Ito ipalagay mo 15 minutes ka lang naipit sa traffic, nakakainip yun. Alam mo yung 15 minutos, kung tuloy-tuloy ang takbo mo, napakalayo yun. Ang layo ng abot mo sa 15 minutos na takbo mo kung hindi ka lang naipit sa traffic. So ganun kahalaga ang pag-iwas sa traffic sa mga bayan-bayan. Kaya salamat na lang at meron mga bypass road na ginawa para meron tayong alternatibong daanan. So kailangan lang meron magtutuklas at meron mahilig magtuklas kagaya natin. So shout out sa ating mga kapwa vlogger na mahilig magtuklas ng mga alternatibong kalsada na pwedeng daanan ng ating mga kapwa motorista para hindi tayo magkanda-ipit sa traffic kapag tayo uwi sa probinsya. So saludo. Ito kasi talaga yung pangarap kong vlog, yung nag-i-explore ako ng kalsada. Mamaya ka na tumawid. So ang oras alas 2:05 ng hapon, 5 minutes approaching to Sariaya Bypass Road. So itong dinaanan natin Maharlika Highway, parang bypass road na rin kasi wala na ang bayan. Talagpasan na natin ang bayan. So ang ating Google Map hindi yan nakapin. Nakapin pala ito ngayon kasi para di lumagpas. Pero yung kabuuan hindi ako nagpipin, basta tinitingnan ko lang yung blue. Habang tumatakbo ako, yung blue ng ating Google Map, no, maabanti din siya eh. Ganun ang sikreto pagka ayaw mong maligaw. Huwag kang magpin. Magpin ka pag malapit lang. So dito na naman tayo, bumuhos na naman ang ulan sa unahan. Nako, kailangan natin magpatila. Kano gas dito, hindi ko makita. Wala siyang kartulang malaki. Macdo, 4 minutes marating natin ang Sariaya Bypass Road. So magpatila muna tayo ng ulan. Kahit pa 1 oras yan, magpatila tayo para ma-record natin ang maayos ang Sariaya Bypass Road. Maghanap tayo masilungan, magpasilong muna tayo kasi mukhang malakas unahan. 3 minutes approaching to Sariaya Bypass Road. Matiis pa yan ng ambon-ambon na yan. So unahan ng malakas. Kanina pa sana ako eh, tumitigil ako pag malakas ang ulan para maganda ang kuha ng kamera. Walang patak-patak ng tubig din sa harapan ng kamera. Mga pangit ang kuha niya, may patak-patak ng ulan. So sana panoorin nyo mga madam, mga busing ang ating vlog kasi mahalagang informasyon to. Makikinabang kayo dito dahil pagka uuwi kayo sa probinsya, Bicol, Leyte, Surigao, Davao, Cagayan de Oro, Zamboanga, Jinsan, Davao Occidental sa amin, ng aming probinsya. Malaking pakinabang tong aking video dahil makatipid kayo sa gasolina. Makatipid kayo sa gasolina kung paanong iwasan ang matraffic na bayan dito sa Quezon Province. So 2 minutes approaching to Sariaya Bypass Road. Paano iwasan ang bayan ng Sariaya para hindi ka maipit sa traffic?
So para maiwasan, dadaan sa bypass road. Yan ang susi. So paano alamin saan makita ang bypass road sa bawat bayan? Panoorin nyo ang aking video, ang aking vlog. So sana ang ating record maayos. Sana maganda ang kuha ng kamera. So ito pala yun, Sariaya pala banda. Itong tulay na to dati, ano to eh, makitid to dati, nasira. So Sariaya pala to. Dati kasi hindi ko alam yung mga bawat lugar. Habang tumatagal nag-explore ako, nakakabisado ko na ano, grabe ang taas ng tulay. Hindi na makita sa camera, pero ang ilog sa ilalim sobrang lalim. Mabato-batong ilog. So 0 minutes na ang Sariaya bypass road. So saan na? 0 minutes na. Wala naman ako nakita intersection. Siguro sa unahan. Tabi tayo, meron ambulance. Tabi tayo, meron ambulance. Sa unahan yan, oh. Meron lumabas na truck. So malamang yun. Tabi tayo, meron ambulance. Meron dito kainan. Ano, pag nagutom kayo, kakain kayo dito. Meron kainan dito, mga busing, mga madam. Bago kayo tumuloy sa Sariaya. Tapos dito yung ano, naku, dumulas sa gulong ko. Ano dyan? Ay, kanina tinignan ko sa mapa. Unang-unang kanto, wag kang lumiko kasi papuntang City Hall. Ito siguro. Ito. Papuntang City Hall. Papuntang City Hall yan eh. So dito sa pangalawa. Yan ito. So, tayo muna titigil. So ito bayan ng Sariaya. Pag diniretso natin yan, mga busing, mga madam, katabi tayo dito. Pag diniretso natin yan, ay papunta ng bayan ng Sariaya sa Quezon Province. Tapos kakanan tayo, bypass road. Medyo may kalayuan to, may kita sa mapa. Saan ka na blue? So yan oh, kitang kita mo sa mapa, pulang pula. Sobrang haba ng pula sa mismong sentro ng bayan ng Sariaya. So para maiwasan yan ay tayo ay kakanan. Ang problema, umulan, papangit ang record natin. Tingnan natin, maghanap tayo ng ano dyan, masilungan. Patila muna tayo.